Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig ng isang kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo? Isang guro sa probinsya ang nagkwento ng kanilang nakakatakot na karanasan sa isang lumang bahay na malapit sa puno ng balete. Ang pamangkin niyang si Kiko ay may kakaibang kaibigan na hindi nakikita ng iba at mula noon ay nagsimula na ang mga kababalaghan. Sa gabing iyon, isang matandang lalaki ang nagpakita sa kanilang kusina at ang mga sumunod na pangyayari ay magpapaisip sa inyo kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ilalim ng puno ng balete. Guro po ako sa isang elementary school sa probinsya. Hindi ko na lang babanggitin kung saang school at kung saang probinsya kasi baka may makakilala sa akin. Tawagin niyo na lang akong Teacher Lorna. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula nang mangyari itong kwento ko. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga pangyayari. Noong 2012 ay lumipat kami ng bahay ng pamangkin kong si Kiko. Nasa grade 2 pa lang siya noon. Ako ang nag-aalaga sa kanya dahil sa isang trahedya na nangyari sa pamilya namin. Ayoko nang ikwento kung ano yon. Basta ang alam ko lang ay kailangan naming lumayo. Kaya napadpad kami sa isang malayong barangay sa probinsya. Nangungupahan lang kami sa bahay na yon. Medyo luma na yung bahay pero okay pa naman. May isang bagay lang na talagang hindi ko gusto. Malapit kasi sa bahay yung isang napakalaking puno ng balete. Sa likod ng bahay mismo nakatayo yung puno. Parang nakadungaw siya sa amin at nagmamasid sa lahat ng ginagawa namin. Nakakatakot siya sa gabi, lalo na kapag mahangin at gumagalaw yung mga sanga at dahon. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay gustong-gusto ni Kiko yung puno. Lagi siyang naglalaro sa ilalim noon. Lagi rin siyang may dalang notebook at ballpen. Akala ko ay nagdodrawing siya habang nakaupo sa ilalim ng puno. Pero iba pala ang ginagawa niya. Isang araw, tinanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya sa ilalim ng puno. Sabi niya ay kinakausap niya raw yung kaibigan niya. Siyempre nagulat ako. Akala ko ay may ibang bata na nakikipaglaro sa kanya. Pero sabi ni Kiko ay wala raw nakikita yung ibang tao sa kaibigan niya. Siya lang daw ang nakakakita sa kaibigan niya na tinatawag niyang Lolo. Doon daw nakatira si Lolo sa puno ng balete. Sa isip ko ay imahinaryong kaibigan lang si Lolo. Maraming bata ang nagkakaroon ng imahinaryong kaibigan, lalo na kapag nag-iisa sila sa buhay. Kaya hinayaan ko na lang si Kiko. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na nagbabago yung ugali niya. Madalas siyang walang gana kumain. Lagi siyang tulala at parang may iniisip. Tapos, nagkaroon siya ng kakaibang ubo na hindi naman maipaliwanag ng doktor. Parang may nakabara sa lalamunan niya na hindi mailabas. Isang gabi, nagising ako dahil sa kakaibang tunog na naririnig ko. Parang may matandang lalaki na bumubulong sa kwarto ni Kiko. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko na nakaupo sa kama si Kiko. Nakapikit siya at may sinasabi sa lumang dialekto. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Hinawakan ko siya sa balikat at tinanong kung ano ba yung sinasabi niya. Nagising siya at tinanong ako kung ano raw ba ang nangyayari. Hindi raw niya alam kung ano yung sinasabi niya. Kinabukasan, habang nasa school si Kiko, ay binusisi ko yung mga gamit niya. Sa ilalim ng kama niya ay nakita ko yung mga notebook na dinadala niya kapag naglalaro siya sa ilalim ng puno. Akala ko ay mga drawing lang ang laman ng mga notebook na yon. Pero halos maiyak ako sa takot nung makita ko yung mga nakasulat doon. May mga drawing nga, pero hindi yung mga drawing na inaasahan kong makikita. Yung mga drawing ay si Kiko at yung kaibigan niyang si Lolo. Pero doon sa mga drawing ay ibang mundo yung nakikita ko. May mga kakaibang hayop, mga bahay na gawa sa puno, mga taong mukhang duwende at iba pang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa ibang mga pahina ay may mga kakaibang simbolo at sulat na hindi ko maintindihan.
Sa sobrang takot ko ay sinilaban ko yung mga notebook na yon. Kailangan kong protektahan si Kiko, kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko ng asin yung paligid ng puno ng balete. Tuwing gabi ay nilolock ko yung mga bintana at pinto para lang makasigurado na walang makakapasok sa bahay. Isang gabi, nagising ako dahil sa kaluskos na naririnig ko sa baba. Kinuha ko yung baseball bat na nakatago sa ilalim ng kama ko at dahan-dahan akong bumaba. Nakapatay yung mga ilaw pero may liwanag na nanggagaling sa kusina. Sumilip ako at nakita ko yung isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng salamin. May hawak siyang manok na kulay itim. May sinasabi siya habang hinihiwa yung leeg ng manok. Nakita ko na may itim na usok na lumalabas mula sa salamin. Tapos ay may mga mata na sumilip mula sa salamin. Yung matanda ay parang natakot at umatras. Sumigaw siya na sa kanya raw ang nilalang na yon at kailangan niyang sumama sa kanya. Pero bago pa niya natapos yung sasabihin niya ay may napakahabang buhok na lumabas mula sa salamin. Nabalot ng mga buhok yung buong katawan ng matanda. Sumigaw siya at nagpumiglas pero hinila siya papasok sa salamin. Tumakbo ako sa kwarto ni Kiko pero wala siya sa kama. Nakita ko na bukas yung bintana. Sumilip ako at nakita ko si Kiko na nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. May kausap siya. Nakatalikod sa akin yung kausap niya pero sa pagkakaalala ko ay isang napakahabang buhok ang bumabalot sa katawan ng nilalang na yon. Tinawag ko si Kiko at tumakbo siya papunta sa akin. Pero bago pa kami makapasok sa bahay ay may napansin ako sa ilalim ng puno. May napakalaking pares ng mata ang nakatingin sa amin. Natakot ako at napatakbo. Hindi ko nakita yung mga ugat na nakalabas sa lupa, kaya nadapa ako at nahulog sa hagdan. Nawalan ako ng malay. Pagising ko ay nasa ospital na ako. Si Kiko ay nasa tabi ko at umiiyak. Sabi niya ay may kaibigan daw siya na gusto siyang isama sa mundo nito, pero hindi raw siya pumayag dahil ayaw niyang iwan ako. Kaya nagalit daw yung kaibigan niya at sinubukan siyang pilitin. Pero may kapre raw na nagligtas sa kanya. Nung tanungin ko kung nasaan yung kapre ay tinuro niya yung puno ng balete. Umalis kami sa bahay na yon. Bago kami umalis ay nagpaalam si Kiko sa kaibigan niya. Nung tanungin ko kung nakita ba niya yung kaibigan niya ay sabi niya ay sumilip daw ito sa salamin ng tricycle na sinakyan namin. Doon ko lang nalaman na kapre pala ang kaibigan ni Kiko. Kaya pala lagi siyang inuubo dahil sa usok ng tabako ng kapre. Hanggang ngayon ay may mga bagay pa rin na hindi ko maintindihan sa nangyari. Sino ba yung matandang lalaki na nakita ko sa kusina? Ano ba yung nilalang na gustong isama si Kiko? At bakit siya iniligtas ng kapre? Maraming tanong na hindi ko alam ang sagot. Pero sa tingin ko ay may natutunan naman si Kiko sa nangyari. Hanggang ngayon ay may mga pagkakataon na nagugulat ako sa mga sinasabi niya. Parang may mga bagay siyang alam na hindi naman tinuturo sa school. Siguro ay nakuha niya yung mga yon sa kaibigan niyang kapre. Sa tingin ko ay hindi naman masamang nilalang yung gustong isama si Kiko. Pero sa tingin ko ay masamang nilalang yung matandang lalaki na nakita ko sa kusina. Baka albularyo siya na gustong kunin ang kapangyarihan ng nilalang na gustong isama si Kiko. Pero hindi niya inaasahan na may kapre na nagbabantay kay Kiko. Siguro ay hindi niya inaasahan na may kapre na nakatira sa isang puno ng balete. Kaya siya nagulat. Sa tingin ko ay hindi kapre yung kaibigan ni Kiko. Siguro ay isang diwata na nakatira sa isang puno ng balete. Sa pagkakaalam ko kasi ay sa puno ng acacia nakatira ang mga kapre. Pero hindi ako sigurado. Ang sigurado lang ako ay namatay yung albularyo sa kamay ng kapre. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi lahat ng kaibigan ay nakikita ng ating mga mata. At minsan, ang mga lihim ng kalikasan ay mas nakakatakot kaysa sa ating inaasahan. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan.
Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo sa ilalim ng puno ng balete. Baka may nakatingin.